Nasa linya natin, Atty. Paulo Tamase, Constitutional Law Professor at Associate Dean College of Law, UP Diliman. Atty. Tamase, Igan at Cathy, good morning. Good morning, attorney. Good morning, Igan, Cathy, at sa inyo mga taga-subaybay. Lahat tayo nanonood. Day Oo. 8 ng impeachment trial. Isinalang sa witness stand Si si NBI Director Matibag. Matibag. Although nangyari ito, panahon pa nung naunang direktor. Okay, dun sa takbo ng impeachment trial, naiinip ang publiko eh. Bakit hindi dumidiretso sa paksa? Pati educational background ng witness eh. Haba-haba kahapon eh. Opo, no? Siguro kasi nagdesisyon po yung impeachment court or yung Senado natin na kumopya, kumuha ng madaming rules na normally sa normal courts, ordinary courts lang po nakikita. So, as an example, yung educational background, importante po yan parang to establish yung competence, credibility ng testigo. Pero alam naman po kasi natin, and ito yung binabalanse natin na bagaman kinikilala natin na may due process dito sa proseso na ito, hindi naman siya dinisenyo para maging para sa ordinaryong korte. So tama ko kayo, Igan, no? I think may some parts dito na pwedeng pabilisin. To the credit nung Senado kahapon, clearly may effort na pabilisin yung proseso. Kahit yung depensa hindi ganoon kahigpit mag-object doon sa purposes yung sa simula. So tinitignan natin kung bibilis nga itong proseso, today might be a good test kasi I think magpapatuloy yung cross-examination ng defense for today. Okay, may observation lang yung iba. Yung paglabas nung survey, yung trust rating sa gitna ng impeachment trial, pero napansin natin yung petsa. Yung petsa kasi nung survey isinagawa June 28, July 3 to 6, no? At ito ay day 1 kasi ng impeachment trial, yung July 6, which is wala naman talagang trial pa noon eh, di ba? Presentation pa lang ng defense. Listahan ng witness nila. Oo, tsaka yung mga pinakilala pa lang na in-enter yung pangalan ng mga defense lawyers tsaka prosecutors. So ano po ang inyong basa dito, yung pagsabay ng resulta ng survey? Kasi nagamit sa impeachment trial, Atty. Tamase. Sinabi yung na betrayal of public trust, batang taas ng trust rating. Pakipaliwanag po sa amin kung may significance ba talaga ito sa public trust. Well, legally, pagdating po doon sa charges for impeachment, dapat wala po. Kasi ang betrayal of public trust po, hindi po ibig sabihin noon na walang tiwala. Ang ibig sabihin po is pinagtaksilan, no, yung tiwala. So, posible actually na pinagkakatiwalaan ng publiko sa eleksyon, sa halalan, even sa surveys, as reflected ng surveys, yung isang individual. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi po siya pwedeng managot sa ating saligang batas. So, kaya nga po binibigay yung decision on impeachment sa Senado at hindi sa publiko. No? Hindi naman tayo pinapa-revote or recall yung official. Kasi kinikilala doon na pagdating sa ebidensya, minsan yung trabaho ng Senado at ng Kongreso ay maging guardian, parang tanod bayan para sa mamamayan. So hindi po ibig sabihin dahil mataas ang trust rating ay hindi po nag-betray ng public trust. Hindi siya kalasag sa pananagutan, di ba? Opo, hindi po. And I think pangalawang point po na I think na suggest ako ni Cathy na yung surveys po, dapat maingat din po yung pagtingin natin. Yes. Una, yung kailan po ginawa yung survey. Kung nangyari po to before yung impeachment trial, then ibig sabihin before po nag-start lumabas yung ebidensya. Kung nangyari din po siya at that particular time, madami pong events sa national scene na nangyayari. So for example, hindi po ako political analyst but kung tinatry lang i-triangulate, yung nagka-issue po yung sa Ateneo, parang baka may effect po yun kahit pa paano kasi napansin lang ng observers na ang taas ng regionalismo na naman. And yung malalaki na swings doon sa numbers nang galing actually from Visayas, Mindanao, or parang nag-hold sila. Yung pangatlo po siguro na punto doon ay yung 2% na increase, pasok po siya doon sa margin of error.
nung survey, which means na baka consistent lang po from March to July. So ang dami pong pwedeng factors na ganoon. Oo. Kinikilala natin na important yung surveys kasi ability din siya nung Senado na magkaroon ng grasp kung naiintindihan ba ng mamamayan yung mga issue, kumusta yung pakiramdam nila sa mga opisyal. Pero hindi po yung excuse no, sa impeachment kasi iba po yung issue na Tama. pinag-uusapan doon. Kasi may lumabas din na survey, 75% ang gusto ng tao. Personal na pumunta si VP Sara Duterte sa impeachment court. Oo, ito yung bago mag-umpisa yung Oo. impeachment trial. So kung talagang gagamitin ng mga survey to kahit papaano magkaroon ng public opinion against o favor ng impeachment trial, 'di ba? Parang hindi yata Siguro guide na lang Oo. attorney dapat. So, kailangan maingat lang po tayo. Hindi po natin Mm-mm. sinasabi na hindi dapat mag-survey Tama. or Oo. hindi sila dapat ilabas. Oo, Sinasabi lang na oo. dapat masusi yung pagtingin natin sa Mm-mm. kanila. So, ma-add ko lang ng mabilis. Hindi nga, hindi nga po ibig sabihin na may public trust or mayroong public confidence kay VP Sara ay ayaw na siyang paharapin ng mga tao na yon. So, two things can be true at the same time na Yes. Okay. gusto ng mamamayan na humarap siya, at the same time, pinagkakatiwalaan pa nila habang hindi pa lumalabas yung ebidensya. So, yun lang yung kailangan natin ingatan. Okay. Okay, Dito kahapon dito sa punto naman ng iba, nakikita ko kasi no, yung mga reaction ng publiko, depende kung kanino nakaalyado. Dun sa mga ano ba role ng senator judge? Kasi hindi kasi 'di ba dapat kinaklarify lang nila yung usapan ng defense at prosecution. kaya clarificatory Oo. questions Pero- di ba? Pero kahapon po habang nasa witness stand si NBI Director Melvin Matibag, ang obserbasyon parang na-cross-examine na siya nung senator judge imbis na ito'y papel ng defense panel. Tama ho, no? And I think maganda natin tignan kung ano yung past experience ng impeachment. So ang usual na hinahalin tulad dito is yung pagtatanong ni Senator Miriam Defensor Santiago na present in both the ERAP and the Corona impeachment. So sinasabi doon na matapang din naman si Senator Miriam, bakit walang nagrereklamo nung time na iyon. So respectfully, magkaiba po yung type of questioning. Yes, No? totoo. Noong panahon po na iyon, nag-judge po kasi si Senator Miriam. So, ang tanong po usually ng judge pag clarificatory ay kung meron lang hindi malinaw doon sa testigo Opo. or hindi malinaw doon sa testimonya. So, hindi niya goal na ipitin yung testimonya ng testigo. Oo. At trabaho po yun nung abogado Defense. ng kabilang panig. Mm-mm. Ng Oo. defense po in this case. Mm-mm. Oo. So, yung usual po na questions around that time, no, ang tatanong po is open-ended. For example, anong nangyari? Ganito ba talaga yung nangyari? Hindi po yes or no, no? Ginawa mo ba to? Yes or no? Kasi pag ganun po yung pagtatanong, yung second type na ginamit ko, yan po yung sinasabi natin na leading questions, usually pag sa defense, parang may sinasuggest na po na tanong sa punto na iyon. So, kailangan lang po, mahalaga po na neutral yung pagtatanong ng judges na pasok po siya sa saklaw ng issue at na-concern lamang po siya doon sa ebidensya. Kasi pag lumabas na po doon, so respectfully po, no, nagkaroon po ng isang senator judge a few days ago yata or kahapon na tinanong na tungkol doon sa impeachment kay President Marcos. Hindi na po related yun. No? So, bukod sa napapahaba yung trial, ang additional po na effect doon ay napapaisip tuloy yung mamamayan na kaya ba nito maging patas na huwes? No? Or kaya ba niya maging patas na senador? Oo. Or meron na ba siyang ibang agenda na tinitignan na mas malaki? So, delikado po iyon sa Senado kasi baka mawalan po ng kumpiyansa doon sa abilidad ng Senado na desisyonan ito ng patas. Oo. Okay. Pero pwede siyang panghimasukan ng presiding officer na pag nakikita niya out of order na. Lumilihis na, sabi mo nga. I think ito mas mahirap pa na tanong. No? In terms of kung pwede po ba gawin, like legally pwede po ba gawin, in theory pwede po. Kasi control po talaga ng presiding officer yung proseso. Of course, kung out of order naman mismo yung presiding officer, pwede siyang baliktarin ng Senado mismo. Boboto lang sila, di ba? Okay. Pero iba ho yung legal nun sa political na aspeto. So for example, in past impeachments, mas malaki po yung mayorya na hawak nung majority at the time, and therefore yung presiding officer, si Senator Enrile, si Senator Pimentel, mas komportable sila to make those calls. Kasi kahit papaano, alam nila na hindi, parang hindi polarized yung Senado as much as today. So medyo ngayon ho, mas mahirap gawin yung ganoon na calls, and I think yung tentativeness
ng Senado dito sa trial, nanggagaling din siya dun sa fact na hati kasi sila. Oo. Sobrang hati nila sa gitna. And therefore, maselan din. Kaya binibigyan ng... So, for example lang, Igan, sorry. Sige, okay lang. sagot. Hindi, okay lang, okay lang. Pag tinignan niyo yung sa Wednesday last week, no, mukhang may desisyon na pala nung caucus pagkatapos na, sige, buksan natin yung dokumento. Ayun, Yeah, ito oo po nga. yung Pero subpoena. Ito po yung sa Oo. subpoena, no? Para dun sa bank records and BIR records. Opo, parang mayroon ng desisyon, but I think to accommodate, and hindi po natin alam kung ano nangyari sa caucus, but potentially, possibly to accommodate yung concerns ng senator judges na ayaw pagbigyan yung proseso na iyon or ayaw pagbigyan yung request, pumayag sila na sige, pag-usapan natin isa pang araw. So obviously may effect yung delays, no? Sa delays, yung Oo mga nga. ganoon na tentativeness. Oo. And therefore, but nakita din natin yung kahalagahan ng caucus na actually may mga pamamaraan yung Senado sa tradisyon niya na potentially pwede nilang magkaroon ng consensus. And proseso lang naman to, dapat siguro mas mabilis tayo. Tama. Baka mas makatulong ho yung mas madalas na pagkukokos nila. Oo. Okay, Doon kahapon... pumapasok yung Alin? Igan, yung political aspect nitong impeachment trial, no, Oo. attorney. Sana political aspect, hindi alliance. Opo, no? Yun po, kinikilala natin na sa korte po kasi, and honestly from a scholarly perspective, sa korte po natin, lalo na yung multi-member courts, nangyayari din pong itong parang negotiation. So hindi naman po siya abnormal. But yung pagpayag po natin ng politika sa proseso na ito, hindi po ibig sabihin ng pagpayag ng bias na walang basehan. And yun po yung iniiwasan natin. Hindi po natin in-expect na dahil naging senator judges at nag-robe yung mga senators natin, ay parang magiging perfectly wala na silang political affiliation, wala na silang political alliance. Oo. Pero pag tinignan natin yung kasaysayan natin sa impeachment, may expectation tayo kahit papaano na iko-control nila yung tendencies na yun, lalo na pag nasa harap na sila, nung nasa trial na sila. Kasi nanonood po yung buong bayan at Opo. nanghuhusga din yung bayan doon sa Senado. Kahapon kausap namin yung past president ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Pido. Sabi niya, simple lang daw ang impeachment trial. Dapat ang sagutin ng mga senator judge ay kung karapat dapat bang manatili pa sa pwesto si VP Sara Duterte. Pagka panood ko kahapon Tagalog ng hearsay. Parang ang layo yata sa dapat tumbukin. Tama po, no? And I think ito yung respectful pushback ko rin kasi ilang beses na rin natin narinig yung mga senador na parang law classroom ito or parang para ito sa benefit ng mga nag-aaral para sa bar exam or para sa mga law students. Actually, hindi po lahat yun related sa purpose ng impeachment. Kaya nga, Yung purpose po niya ay litisin lamang yung opisyal kung dapat pa ba siyang pagkatiwalaan sa pwesto at kung hindi na po ay kung tanggalin siya at i-disqualify siya in the future. So maganda po yung ibang objectives na yon, matuto lahat kung ano ibig sabihin ng hearsay, pero nagiging distractions na po kasi sila at this point. Yung isa pong disappointing in the last 3 weeks ng impeachment trial ay, and hindi po natin mapipigilan, no, yung analysis after every trial, ang concern ay sino ang nakapuntos na abogado. Sino abogado yung successful ganun ba na dapat? Parang 1-0, 1-1. Nakikita ko sa social media. Ganun po ba dapat ang ating pag-appreciate nitong impeachment hearings? Dapat po hindi. Dapat po yung trabaho po ng abogado ay padaluyin lamang yung ebidensya. Tama. At padaluyin lamang yung testimonya. Tama. So kung hindi na po tayo nakafocus doon sa testimonya at nakafocus tayo doon sa tagapagdaloy, then nawala na po yung punto nitong proseso na ito. So nakita din po natin in the last few days, every time nagsisimula yung proceeding, bilang po yung araw kung saan hindi siya nagsimula sa isang manifestation ng isang senador, sa technical na objection doon sa proseso, or something na completely unrelated doon sa process. Pero pumunta po tayo lahat para lang aralin at intindihin kung ano yung 4 na articles na iyon at kung napatunayan po ba yun or may depensa. So marami pong self-restraint na kailangan on the part of yung na mga characters, quote-unquote, dito sa impeachment trial. But certainly, sa part po ng media, sa part po ng mamamayan, importante din po yung pushback na yun. I think nakita natin siya last week. Okay. Yung parang naiinis na yung mga tao kasi hindi umuusad, no, dahil din nga sa legalities. Ang daming personal din na issues na hindi naman related sa trial, 'di ba, attorney? Opo, maganda po yung explanation ni Senator Cheese, I think 2 days ago, na humingi ng dispensa sa mamamayan or sa nanonood kasi ito yung nagpupulong sila habang nag-meet sila sa impeachment court na hindi sila nag-meet as a Senate.
And usually, ito mga personal issues nila, ginagawa siya sa privilege speech, no? Na nangyayari yun sa Sa legislative session, floor, sa oo. plenaryo. So parang siguro hindi makapag-intay or naiinip, no? Gusto na ilahad or ilabas yung saloobin na yun. I think, kung siseryosohin po ng bawat senador yung trabaho at tradisyon ng Senado sa impeachment, parang ang taas po dapat na expectation ng mamamayan sa kanila na hindi muna kayo ang isipin nyo yung mamamayan, isipin nyo yung impeachable officer at yung mga issue na pinag-uusapan. So hindi pa naman too late, third week of what might be a few months, may chance pa ho na bumalik doon sa hulma ng impeachment na mas nakasanayan natin at doon sa forma na yung mamamayan mismo hindi na-exclude. No? Kasi umabot na tayo sa usapin na ayaw makipag-usap sa isang hindi abogado. I think out of context yung statement na yun ni Senator Joker or yung parang the idea na yung mga abogado lang dapat at kailangan lengguwahe ng abogado yung ginagamit para sa proseso na ito. No? Eh di kung ganun po, sana na pumunta na lang tayo sa korte at hindi sa impeachment. Oo, at hindi na lang i-televise, attorney, para makita ng taong bayan. Tama po. So, yun po, kailangan lang po natin alalahanin yung purpose nitong proseso na ito. No? Mag-focus doon sa issues. And kung nililihis na po tayo dito sa mga issue na ito, push back. Kasi nagre-respond naman po yung Senado natin. Nakita natin kung gaano bumilis din kahit papaano yung ibang proseso in the last few days. No? Okay, hopefully faster pa. Oo. Dito sa issue ng subpoena nga, dito sa mga bank at tax records, sabi ng depensa, fishing expedition. Gusto ko lang malaman, paano yung mga susunod pang isasabina? Dahil nasa impeachment trial na tayo na hindi nakuhang ebidensya dun sa Kamara. Pwede bang akusahan sila ng ngayon pa lang sila nangangalap ng kaso laban kay BP Sara? At ganun po ba talaga yon? Dapat kumpleto na yung ebidensya mo bago mag-umpisa yung pagdinig? Hindi po, no? Kahit kasi meron pong innovations yung korte natin in the last 10 years na parang ang intent ay kung ano yung ebidensya na meron ka, ilabas mo na yan sa simula pa lang. Pero una, nag-a-apply po yun sa korte. Hindi po yun nag-a-apply sa impeachment trial. But pangalawa, hindi kahit sa normal po na korte, hindi po pinagbabawal yung paglabas ng ebidensya na hindi pa available sa simula. Kasi po kinikilala natin na precisely may proseso tayo gaya ng subpoena, no? Yung kilala na po natin lahat. May iba pong proseso hindi pa natin napag-usapan, yung discovery ang tawag, na precisely ginagamit yung proseso na iyon upang magpalabas ng ebidensya na hindi pa available nung nagsimula yung kaso. So as long as ang test lang po, simple lang, relevant po ba relevant at definiteness. So may kinalaman po ba dun sa kaso at hindi naman po ba sobrang lawak nung saklaw ng hinihingi yung dokumento. Yung attitude po ng mga nakaraang impeachment trial ni CJ Corona, trial ni Pangulong Erap ay mas maluwag doon sa ebidensya. Kasi precisely nakita natin nung time ni Pangulong Erap kung ano yung nangyayari kapag hindi tayo pumapayag na ilahad yung ebidensya. No? Nagagalit yung mamamayan. Yes, oo. So, yun po yung paalala lagi sa Senado na meron kayong practice, meron kayong tradisyon ukol doon sa willingness nyo na magpakita ng ebidensya. In fact, pag sa time na ni VP Sara at siya naman na magpapakita, ganun din yung attitude dapat towards sa subpoena requests nila. Oo. As long as relevant and material and definite yung request nila, then dapat siya i-grant. Ayun. So medyo napatagal yung usapan ng impeachment court doon. I think medyo simple actually yung issue. Pero at least, hopefully in the future, mas malinaw kung ano yung ground rules nila in case meron pang future requests. Okay. Alright. Professor, salamat ulit. Thank you po. Ang linaw. Ingat po kayo.